Good morning, sir. Ako po si Saskia Tanseco, ang bagong hired na yaya. Nakangiting sabi ni Saskia sa gwardya nang makarating siya sa gate ng malaking bahay sa dulo ng isang pribadong village sa San Avenida. Mabilis na nag-check ang gwardya sa isang listahan sa clipboard. Pagkatapos ay tumango ito at binuksan ang maliit na pedestrian gate para papasukin siya. Pasok ka na po, ma'am. Diretso ka lang po sa concrete pathway na yan at hanapin mo si Aling Maris. Siya po ang mayordoma rito at ang mag-a-assist sa inyo sa trabaho. Salamat po. Hinilan ni Saskia ang maliit niyang maleta papasok. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang alalahanin ang sinabi ng kanyang kapatid bago siya umalis. Walang mangyayari sa buhay mo kung magmumukmuk ka lang dito sa bahay, Saskia. Kung ayaw mong bumalik sa abroad, maghanap ka ng trabaho rito. Mag-apply ka kasambahay kung gusto mong nasa bahay lang. Nirekomenda na kita sa kakilala ko para wala ka ng dahilan para magreklamo. Puntahan mo na ngayon din. Ay, hanggang dito ba naman? Baon ko pa rin ang boses ng ate ko. Nakakarindi Bulong niyang reklamo. Nililibot ni Saskia ang tingin sa paligid habang naglalakad. Maganda at maaliwalas ang malawak na bakuran at hindi nakaligtas sa mga mata niya ang topless na lalaki sa may garden. Nakatali sa noo ang damit nito habang nagbubungkal ng lupa. Maganda ang katawan ng lalaki at may abs. Kaya siguro abala rin ang ilang kasambahay sa paninilip dito. Ang aga-aga puro lang kwatsyang inaatupag ng mga to. Bulong niya at tukoy sa mga babae. Napangisi si Saskia nang may maisip na kalokohan. Binitiwan niya sandali ang hawak na maleta. Inayos ang bahagyang gusot sa kanyang puting blouse at marahang sinuklay ang buhok niyang bahagyang nagulo sa biyahe. Pinaseryoso niya ang kanyang ekspresyon bago lumapit sa nagkukumpulang kasambahay. Tumikhim siya para kunin ang atensyon ng mga ito. Pinapasweldo ba kayo rito para lang silipan ng topless na lalaki? Bumalik na kayo sa trabaho, ngayon na. Seryoso at may otoridad niyang sabi. Nataranta ang mga kasambahay at nagkanikan niyang pulasan sa pinagtataguan. Tawang-tawa naman si Saskia. Grabe, natakot talaga sila sa akin. Anong akala nila sa akin? Amo nila? Hindi mawala ang ngiti ni Saskia sa itsura ng mga natarantang kasambahay. Miss, parang simbihis ng hangin na napalis ang ngiti niya nang marinig ang barito ng boses ng lalaki. Lumingon siya rito at nakitang nakatingin ito sa kanya habang nakatukod sa lupa ang hawak na sarol. Kung bagong kasambahay ka rito, hindi mo dapat ginawa yun. Saad nito. Hindi ako kasambahay. Ako ang bagong yaya ng pamangkin na may-ari nitong mansyon. Ako nga pala si Saskia Tanseco. Pakilala niya rito, pero hindi siya pinansin ng lalaki at nagpatuloy lang sa pagbungkal ng lupa. Mas hindi mo dapat ginawa ang ginawa mo kanina kung ikaw ang bagong yaya ni Neo. Bakit? Wala namang masama sa ginawa ko Pinabalik ko lang sila sa trabaho. Saka naisipan ko lang silang biruin. Malalaman mo rin ang ibig kong sabihin kapag nasa trabaho ka na. Okay lang kahit anong gawin nila, basta hindi nila ako sasaktan. Kibit balikat niyang sabi bago binalikan ang maliit niyang maleta. Napansin pa niyang sumulyap ang lalaki sa kanya sabay iling. Waring may kakaiba itong pinapahiwatig sa sinabi sa kanya. Ilang sandali pa'y kausap na ni Saskia si Aling Maris. Binaliwanag nito ang mga dapat niyang gawin at itinatak niya sa isip ang mga yon. Ipaghahanda ng meal si Neo mula umaga hanggang hapunan. Papaliguan, sasamahan sa paglalaro sa garden, babasahan ng kwento sa gabi hanggang makatulog. Ano pa bang nakalimutan ko? Mahina niyang sabi sa sarili habang inaayos ang kanyang mga gamit sa maid's quarter. Sandaling nag-isip si Saskia at parang may bumbilyang umilaw sa tuktok ng ulo niya nang maalala ang isang bagay. Alam ko na. Tutulungan ko siyang manghuli ng insekto kapag gusto niya. Napangiti na lang siya at tinapos ang pag-aayos ng mga gamit. Nagpalit din siya ng magiging uniform niya na sumakto naman ng sukat sa kanya bago lumabas ng silid. Ngunit nagtaka siya nang makita ang 4 na kasambahay na naghihintay sa kanya sa labas ng pinto. Ang 3 sa mga ito ay mga kasambahay na itinaboy niya kanina. Pero ang nasa gitna na mukhang leader ng mga ito ay hindi pamilyar sa kanya. So, ikaw pala ang bagong yaya ni Neo. Pero ang lakas ng loob mong takutin ng mga alipores ko. Mataray at taas kilay na sabi ng babae sa gitna. Natigilan sandali si Saskia bago humagalpak ng tawa. Halatang naasar naman ang mga ito sa pagtawa niya. Pasensya na, nakakatawa lang kasi yung salitang alipores. Mahilig ka bang manood ng mga teleserye o magbasa ng story sa online platform? Baka feeling mo ikaw ang queen bee sa isang university at leader ng cheerleading squad.
Tapos may hot varsity player na inaangkin at pinagdadamot mo kahit wala ka namang karapatan sa kanya. Nako, kabisado ko na mga ganyang istorya. Ang ending niyan, masasaktan ka lang. Kaya tumigil ka na sa ilusyon mo. Mabilis niyang sabi. Nilantakan niya rin ang alis para hindi na ito makasagot. Mukhang alam ko na ang ibig sabihin ng lalaki sa garden ah. Sana naman wag nila akong guluhin. Kailangan ko ng katahimikan sa trabaho ko. Matapos layasan ng grupo ng mga kasambahay, nagtungo na si Saskia sa silid ni Neo. Naabutan niya itong tahimik na naglalaro ng robot sa sahig. Hi Neo, ako si Ate Saskia, ang bago mong nani. Masigla niyang pakilala, pero tumingin lang ito saglit at bumalik agad sa paglalaro. Ang suplado pala ng batang to. Bulong niya bago lumapit sa bata. Gusto mo bang makipaglaro kay Nani? Magilo ulit niyang tanong. Hindi siya pinansin ng bata at tinalikuran pa siya. Humalukip-kip si Saskia at napangisi ng maalala ang isa sa mga paboritong gawin ni Neo. Ang sabi ni Aling Maris kanina, paborito mo raw ang mga insekto. Gusto mong manghuli tayo sa garden? Maaga pa naman at hindi pa masakit sa balat ang sikat ng araw. Mabilis itong lumingon sa kanya pero hindi nagsalita. Siguro likas lang itong mahiyain kaya nahihiyang makipag-usap sa kanya. Tara, sasamahan kita. Nakangiti niyang inilahad ang isang kamay kay Neo. Matagal itong tumitig hanggang manginig ang kamay niya sa ngalay. Halos mapangiwi na rin siya sa pagkakangiti, pero hindi pa rin ito tinatanggap ang kamay niya. Neo, hindi ka ba naaawa sa akin? Mukha na akong zombie rito oh. Mamaya aatake na ako at ikaw ang una kong kakagatin. Umarte siyang nangingisay at takmang susuguri ng bata, pero ibinato nito ang laroang robot sa kanya. Sinalo niya yon at kunwaring inatake ang robot. Ikaw ang una kong kakainin at isusunod ko si Neo. Matapos niyang kunwaring kagatin ng robot, binalingan naman niya si Neo. Marahan siyang kumilos palapit sa bata, pero tumayo ito at mabilis na umakyat sa kama. Kinuha nito ang espadang laruan doon at itinutok sa kanya. I'll kill you, zombie! Winasiwas ni Neo ang espada sa hangin. Nagkunwari naman si Saskia na natamaan at nangisay sa sahig. Itinaas pa niya ang kamay na parang gustong hawakan ng bata sabay bagsak at pikit na mga mata. You're dead? Tanong ni Neo. Maliit niyang binuksan ang mga mata at nakita niyang nakasilip ito sa gilid ng kama. Bigla naman siyang bumangon at maingat itong binagsak. Hindi pa tapos ang laban natin, Neo. Buhay pa ako. Kiniliti niya ang bata hanggang mapuno ng tawa nito ang bawat sulok ng silid. Napangiti si Saskia dahil unang araw pa lamang niya bilang nani, mukhang nakuha na agad niya ang loob ni Neo. Halos maghapon silang naglaro sa silid nito. Kahit madalas, tinototoo ng bata ang paghampas ng laroang espada sa kanya para kunwaring mapatay siya. Masakit sa katawan pero masaya naman siyang marinig ang masigla nitong pagtawa. Neo, saan mo gustong kumain ng dinner? Sa kusina o dito sa silid mo? Tanong niya nang sumapit ang hapunan. Gusto ko pong kumain sa garden kasama si Kuya Faxon. Faxon? Sino yun? Tumayo si Neo at hinila ang kamay niya. Samahan mo ko sa labas, Nani. Puntahan natin si Kuya Faxon. Sige, ipakilala mo ko sa kanya. Hinawakan ni Saskia ang maliit na kamay ni Neo bago sila magkasabay na lumabas. Ngunit pagkarating sa hagdanan, nakaisip na naman siya ng masayang gagawin. Neo, gusto mo bang lumipad? Paano po, Nani? Binitiwan niya ang kamay ng bata bago umupo sa unahan nito. Sumakay ka sa likuran ko. Walang tanong na sumampa ang bata sa likuran ni Saskia. Tumayo ang dalaga at inayos ang pagkakabuhat kay Neo. Humawa ka ng mabuti, Neo. Lilipad tayo. Pagkasabi niyon, sumampa si Saskia sa railings ng hagdan at nagpadulas pa ibaba. Sumigaw pa si Neo na halatang nag-e-enjoy, pero halos mawalan ng malay si Aling Maris nang makita sila. Panginoon ko, anong ginagawa mo, Saskia? Palatak ng matandang mayordoma. Malapit na si Saskia sa dulo nang biglang sumulpot mula sa gilid ng hagdan ang lalaking nagbubungkal ng lupa sa garden kanina. Mabilis itong nakapunta sa dulo at baliwala silang sinalo ni Neo. Sa halip na sa sahig, sa mga bisig siya nito bumagsak. Damn it, woman! Alam mo bang delikadong ginawa mo, ha? Galit nitong sabi. Mabilis siya nitong binitiwan bago kinuha si Neo sa likuran niya. Kuya Faxon, ang sarap pong lumipad. Masayang pagbibida ni Neo sa lalaki. Kung ganon, siya pala si Faxon. Sabi sa isip ni Saskia.
Napaigtad ang dalaga nang sunod-sunod siyang paluin sa pang-upo ni Aling Maris. Aray naman po, Aling Maris. Tumakbo siya para umiwas at nagtago sa likuran ni Faxon. Namaywang naman ang matanda at galit na nakatingin sa kanya. Ikaw na bata ka. Ano bang pumasok sa isip mo at nagmadulas kayo sa railings ng hagdan, ha? Paano kung napahamak kayo, lalong-lalo na si Neo? Ano na lang ang sasabihin ko kay Ma'am Suzette pagbalik niya ng Pilipinas? Aatakihin ako ng nervyos sa ginawa mo. Safe naman po si Neo. Hindi ko po hahayaan na may masamang mangyari sa kanya. Di ba, Neo? Baling niya sa bata na nakadungaw sa kanya mula sa balikat ni Faxon. Opo, gusto ko po ulit lumipad, Nani. Bahagya siyang lumapit kay Neo at mahinang nagsalita. Sige, lilipad ulit tayo kapag walang nakatingin. Nagulat si Saskia nang biglang humarap si Faxon sa kanya. Bahagya pang nahagip ng balikat nito ang mukha niya. Binabalaan kita, miss. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Seryoso nitong sabi. Parang mas galit pa ito kaysa kay Aling Maris. Hindi na, Nani, I want to fly again with you. Putol agad ni Neo sa sasabihin niya. Nakakunot ang noon nito at parang iiyak na. Sige, lilipad ulit tayo sa safe na lugar. Okay ba yon? Bawi niya para maiwasan ang pagtatantrums nito. Sunod-sunod na tumango si Neo bago humiti. Napansin naman niyang nakakunot ang noon ni Faxon habang nakatingin sa kanya. Kumunot din ang noo niya kaya dalawa na silang nakakunot ang noo ngayon. Pero hindi lang yun ang napansin niya. Dahil sa paningin niya, may pagkakahawig ito kay Neo. Teka, magkamag-anak ba kayo ni Neo? Magkapatid ba kayong dalawa o baka naman mag-ama? Kasi medyo magkamukha kayo eh. Ikaw bang tatay ni Neo? Walang preno niyang tanong, pero muling lumapat ang palad ni Aling Maris sa pang-upo niya nang makalapit ito sa kanya. Aray naman, Aling Maris, napakasadista mo. Nakanguso niyang reklamo. Kung ano-ano kasi ang lumalabas sa bibig mo, Saskia. Hardinero si Faxon dito at hindi siya ang ama ni Neo. Kapag narinig ka ni Ma'am Suzette, matatanggal ka talaga sa trabaho. Pasalamat ka't wala siya dito ngayon. Kung hindi lang nakakahiya sa kumari ko nagrekomenda sa'yo, ako na mismo magtatanggal sa'yo. Napakatabi ng dila mong bata ka. Nagtatanong lang naman ako, Aling Maris. Hindi naman po pangit si Faxon Ang gwapo nga niya eh, tapos macho pa. Halos maglaway nga po ang mga kasambahay sa pagsilip sa kanya kanina habang nasa garden. Imposibleng hindi po siya magustuhan ni Ma'am Suzette. Napahawak naman sa batok si Aling Maris na parang biglang tumaas ang dugo sa sinabi niya. Patawarin ka, Saskia. Tiyahin ng mami ni Neo si Ma'am Suzette. Halos magkasing edad na kaming dalawa. Tapos sasabihin mong magugustuhan niya si Faxon? Ay, sorry po. Hindi ko po alam. Akala ko kasi si Ma'am Suzette ang mami ni Neo. 5 taon nang wala ang mami ni Neo simula nang isilang niya ang bata. Kaya si Ma'am Suzette ang nagpalaki kay Neo. Natahimik si Saskia sa natuklasan. Ulila na pala si Neo at hindi man lang nito nasilayan ng ina. Neo, simula sa araw na to, ako na magiging mami. Aray ko! Daing niya nang paluin na naman ni Aling Maris ang pang-upo niya. Yaya ka niya, Saskia, at hindi ina. Singhal ni Aling Maris na para bang malaking kasalanan ang sinabi niya. Aling Maris, bakit ba ang kaiblad mo palagi? Di ba pangalawang ina ng bata ang nani niya? Ganoon pong ibig kong sabihin. Hindi literal na papalitan ko ang mami ni Neo sa puso ng bata. Sino po ba ako para angkinin ang pwesto ng mami niya? Walang-wala ako sa naging sakripisyo ng isang ina sa panganganak pa lang. Ako lang po mag-aalaga sa bata ngayon at ibibigay ko ang pagmamahal ng isang ina sa kanya. Ang dami mong katwiran. Maghanda ka na ng hapunan ni Neo at baka malipasan ng gutom ang bata. Sige po, masusunod. Sagot niya bago kumindat kay Neo na nakangiti pa rin sa kanya. Naganda si Saskia ng chicken nuggets with mashed potatoes at dinala yun sa garden. Kumain si Neo habang kasama nito si Faxon. At siya naman ay matiyagang naghintay hanggang matapos ito sa pagkain. Napansin niya kung gaano ka-close ang dalawa, kaya iniisip talaga niya na baka si Faxon ang ama ni Neo. Pagkatapos ng hapunan, ibinalik ni Saskia ang bata sa silid nito, nilinisan ng katawan at pinatulog. Tahimik niya itong iniwan nang mahimbing na itong natutulog. Nakakapagod na first day ko, pero masaya naman. Ang kulit kasi ni Neo. Nakangiti niyang bulong habang binabaybay ang daan patungo sa kusina para maghapunan. Pero hinarangan siya ng mga kasambahay na feeling queen bee sa isang elite university. Sinabi ko na ba sa'yo na hindi pa tayo tapos?
Tanong ng leader ng squad. Kahit hindi mo sabihin, alam kong tapos na ang duty ko bilang nani. Natutulog na nga ang alaga ko, kaya pwede rin ako maghapunan at magpahinga. Hindi trabaho ang tinutukoy ko, kundi wala akong pakialam. Putol niya sa sasabihin nito. Umalis kayo sa daraanan ko. Ayoko makipag-usap sa mukhang frog. Tsupi! Nagalit ito at bigla na lang siyang sinugod. Pero baliwala niyang ginilid ang katawan. Lumagpas ito sa kanya sabay patid niya sa paa nito. Nawalan ng panimbang ang babae at padapang sumalampak sa sahig. Naku, ano ba yan? Nakita mo namang malinis at makintabang sahig, nag-dive ka pa rin. Wala riyan ang mga kalahi mo. Baka nasa garden silang lahat at humuhuni ng kokak. Nakakaasar na tumawa si Saskia bago iniwan ng mga to. Akala niya sumuko na ang filingerang frog, pero hindi pa pala ito tapos. Nang matapos siyang kumain at bumalik sa maid's quarter, nakita niyang nasa labas ang unan at kumot niya. Gusto talaga nilang guluhin ang tahimik kong mundo. Saad niya bago lumapit sa pinto. Inaasahan na niyang nakalock ang pinto, kaya kinatok niya yon. Hindi siya tumigil at sinigurado niyang mabibingi ang sino mang nasa loob hanggang bumukas yon at bumungad ang iritableng itsura ni Kokak. Ano ba? Hindi mo ba alam na may natutulog dito, ha? Hindi ito pinansin ni Saskia. Dinampot niya sa sahig ang unan at kumot bago malakas na hinila palabas si Kokak. Bago pa ito makapagreklamo, malakas na niyang isinara ang pinto. Nanikit pa ang mga mata niya nang makita sa loob ang 3 alipores ni Kokak. Grabe, ang dami namang quarter dito at mga kasambahay, pero kayo pa talaga ang roommates ko. Isa sa mga ito ang malakas ang loob na sumagot sa kanya. Saskia, kay bago-bago mo pa lang pero mayabang ka na. Hindi mo ba alam na kamag-anak ni Ma'am Suzette si Lilibet? Humanda ka kapag bumalik si Ma'am dito. Siguradong mapapalayas ka rin katulad ng mga dating yaya ni Neo na kumakalaban sa kanya. Kunwaring umawang ang bibig niya at umarting natatakot. Pasensya na, papasukin mo na si Kokak, Lilibet pala. Pakisabi, hindi ko sinasadya. Inirapan si Saskia ng babae bago nito binuksan ang pinto. Pero hindi nito alam na nasa likuran siya. Kaagad niya itong itinulak palabas. Matulog kayo ng magkasama sa labas. Sabi niya at mabilis na isinarado ang pinto. Tahimik naman ang dalawang naiwan, pero binalaan pa rin niya ang mga ito. Kung ayaw niyong matulog sa labas, wag na wag niyong bubuksan ang pinto. Mas gugustuhin naming matulog sa labas kaysa mawalan ng trabaho. Nagmamadaling lumabas ang mga ito, kaya nilak niya ng tuluyan ang pinto. Ay, ang sarap sa pakiramdam kapag solo ang kwarto. Nakangiti niyang sabi. Nagpalit muna ng damit si Saskia bago sumampa sa kama niya at nagdasal bago matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Saskia. Naghanda agad siya para sa trabaho. Naabutan pa niya ang 4 na kontrabida sa labas ng maid's quarter at magkakayakap sa isa't isa. Deserve niyo yan, mga bully kasi kayo. Bulong niya bago nilagpasan ng mga to. Hindi pa siya nakakalayo sa maid's quarter nang bumukas naman ng isa pang pinto sa hallway na dinadaanan niya. Lumabas doon si Faxon na mukhang nakahanda na rin para magtrabaho. Sandali itong tumingin sa kanya bago lumingon sa 4 na kasambahay. Ikaw ba ang may dahilan kaya naroon sila? Tanong nito sa baritonong boses. Ang sexy at ang pogi nun sa pandinig. Pero sa bagay, literal naman itong pogi at sexy. Hindi syempre, silang dahilan kaya sila natutulog sa labas ng maid's quarter. Nakangiti niyang sagot. Hindi ka magtatagal sa trabaho dahil sa ginagawa mo. Naglakad si Faxon kaya sinabayan niya ito. Mga bully kasi sila. Hindi ko naman kasalanan kung pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. At saka wala naman akong ginagawa sa kanila. Bakit pinag-iinitan nila ako? Mga feeling tagapagmana. Pare-pareho lang naman kaming swelduhan dito. Tanungin mo sila at wag ako. Suplado nitong tugon. Sandaling napatigal si Saskia, kaya bahagyang nauna si Faxon sa kanya. Napailing na lang siya sabay buntong hininga. Kung hindi sinabi ni Aling Maris na hindi ikaw ang ama ni Neo, iisipin ko talagang ikaw ang ama niya. Hindi lang kasi kayo magkahawig. Magkaugali rin kayo minsan. Pareho kayo may pagkasuplado. Wala siyang nakuhang reaksyon kay Faxon at tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Tumahimik na rin siya hanggang maghiwalay sila ng daan. Ito patungo sa garden at siya naman ay patungo sa silid ni Neo. Pagdating sa silid ng bata, dahan-dahang binuksan ni Saskia ang pinto. Nagtaka siya nang makitang may isang lalaki na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak nito ang isang unan at unti-unting nilalapit sa mukha ng bata.
Excuse me sir, sino po kayo? Naggulat ito sa bigla niyang pagsasalita, pero kampante pa rin ngumiti bago inilagay ang unan sa ulo na ni Neo. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya. Ikaw ba ang bagong nag-aalaga sa pamangkin ko? Yes sir, ako po si Saskia. Saskia, ako naman si Henry. Kinagagala kitang makilala. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap naman niya yon bilang respeto. Pero nagulat siya nang kabigin siya nito palapit bago niyakap. Ang pretty naman ng bagong nani ni Neo. Bulong nito. Nailang si Saskia kaya itinulak niya si Henry. Napansin niyang umasim ang ekspresyon nito, pero kaagad ding nakabawi at ngumiti. Pasensya na po Sir Henry, masyado po kasi kayong malapit eh. It's fine Saskia. Eventually, masasanay ka rin sa akin. Kasi simula ngayon, dito na ako maninirahan kasama ni Neo. Pilit nang ngumiti si Saskia. Ayaw niyang maging bastos sa isa sa mga boss niya, kahit nakakabastos ang ginawa nito. Okay po, tugon na lang niya. Sige, lalabas na ako. Kararating ko lang kasi galing bakasyon at si Neo agad ang binisita ko. Babalik na ako sa silid ko at magpapahinga. Sige po. Nang makaalis si Henry, kaagad nilapitan ni Saskia si Neo. Sinuri niya ang katawan nito kung may sugat o kahit isang gasgas. Hindi siya maaaring magkamali sa nakita niya kanina. Pinagtangkaan ng masama ng lalaking iyon ang bata. Subukan mo lang galawin si Neo. Malilintikan ka talaga sa akin, Henry. Kahit ikaw pang boss ko rito. Seryoso niyang sabi at matalim na tumingin sa pintuan kung saan lumabas si Henry. Hindi rin nagtagal nang magising si Neo. Inasikaso niya agad ang pangangailangan nito at nang sumapit ang 8:00 ng umaga, niyaya siya nito sa garden para maglaro. Nani, let's go after that dragonfly out there. Turo nito sa isang direksyon. Sige, pero isa lang ha. Kawawa ang tutubi kapag hinuli natin. Baka may family siya o kaya mga babies. Kawawa naman kapag maiiwan niya. Opo, Nani. Gusto ko lang po siyang i-touch. Then I'll let him fly again. Pinagbigyan ni Saskia si Neo. Sinubukan niya manghuli kahit isang tutubi. Pero pawis na siya, hindi pa rin siya nakakahuli. Gigil na ako sa iyong tutubi ka. Magpahawa ka lang sandali kay Neo at pakakawalan na rin kita. Hindi nagpadala sa pakiusap niya ang tutubi. Mas naging mailap ito at agad lumilipad sa tuwing tinatangka niyang lumapit. Akala mo susuko ako Hinubad ni Saskia ang sapatos niya. Inangat ang manggas ng uniforme, maging ang laylayan niyon bago hinabol ang tutubi. Sinundan niya yon kahit saan lumipad, hanggang napunta siya sa binubungkal na lupa ni Faxon kahapon. Nagulat siya nang makita roon ng lalaki na nagtatanim ng halaman. Nawalan siya ng balanse at nadapa sa mismong harapan nito. Naagapan naman niyang huwag masubsob sa lupa, pero nasira pa rin niya ang tinatanim ng lalaki. Aray ko po, ang sakit! Daing niya. Nani, are you okay? Napangiti si Saskia nang marinig ang nag-aalalang boses ni Neo. Binaliwala niya ang sakit ng katawan bago bumangon saka humarap sa bata. Siyempre okay lang si Nani. Kamag-anak ko kasi si Superman at ako si Superwoman. Baliwala sa akin ng madapa kasi malakas ako. Nakangiti niyang pagbibida sa bata. Pwede ka na rin sigurong umalis sa lupang tinataniman ko, miss. Sinira mo ng halaman ko. Nakagat ni Saskia ang ibabang labi dahil sa hiya at kaagad na umalis sa kinatatayuan niya. Alam niya mahirap magbungkal ng lupa at magtanim, pero nasira lang niya dahil sa paghabol sa tutubi. Pasensya na, Faxon. Nagpapahuli kasi ng tutubi si Neo. Hindi ko siya kayang biguin. Mahina niyang paumanhin sa lalaki. Okay lang, pero ibaba mo na yung laylayan ng damit mo. Hindi magandang tingnan, lalo na kung may kasama kang bata. Mabilis niyang ibinaba ang laylayan ng damit at ngumiti kay Faxon bago lumapit kay Neo. Patingkayad siyang umupo sa harapan nito para magpantay sila. Neo, sorry. Hindi nakahuli ng tutubi si Nani. Okay lang po, Nani. May dumi po kayo sa pisngi. Lumambot ang puso ni Saskia nang marahang punasan ni Neo ang mukha niya. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay habang nasa pisngi niya. Neo, I promise you with my life, no one will ever hurt you. Halatang naguluhan ng bata sa sinabi niya, pero ngumiti lang siya rito. Gusto mo bang lumipad ulit tayo? Miss, I'm warning you. It's dangerous. Singit naman ni Faxon. Umikot ang mga mata ni Saskia bago tumingin kay Faxon. Alam mo, epal ka talaga. Pa-Ingles-Ingles ka pa.
Sa tingin mo ba hahayaan ko masaktan si Neo? At saka, bakit ka ba miss ng miss? Saskia ang pangalan ko, Faxon. S-A-S-K-I-A. Saskia. Nadapa ka ng walang pasan na bata. Paano pa kaya kung pasan mo na si Neo? Wag na wag kang tatakbo habang pasan mo siya. Pagpupumilit nito. Nainis si Saskia at hindi na lang nakipagtalo kay Faxon. Hinawakan na lang niya sa kamay si Neo bago tumayo. Neo, saro mo na lang tayo maglaro. May laban pa tayong dapat tapusin. Sa akin naman ang espada mo ngayon at sa'yo ang baril-barilan. Para makabawi naman ako sa'yo. Palagi na lang akong talo eh. Okay po, Nani. Masiglang tugon ni Neo. Inirapan muna niya si Faxon bago umalis, pero natisod siya sa umbok ng lupa at muntikan na naman siyang madapa. Hindi lang ako nakatingin sa daan, kaya hindi ako lampa. Halatang halata ang naglalaro sa isip mo, Faxon. Sabi pa niya bago tuluyang umalis. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nakapagpahinga si Saskia sa pambubuli ng grupo ni Lilibeth nang pagsabihan ito ni Henry. Ngunit palagi naman silang nagkakabanggaan ni Faxon, lalo na kapag tumatakbo siya habang buhat si Neo. Mas istrikto pa ito kay Henry na siyang tunay na kadugo ng bata. I told you not to run with him. You almost trip on your sleepers. Seryoso na namang saway ni Faxon habang tumatakbo sila ni Neo sa garden. Bakit ka kasi bigla-biglang sumusulpot dyan? Ikaw ang dahilan kaya madadapa ako. Nanggugulat ka kasi. Kanina pa ako dito, kaya paano kita gugulatin? Walang silbi kung kanina ka pa rito dahil hindi naman kita nakita. Katwiran niya. Sa garden ng trabaho ko, kaya dapat alam mong narito ako. Hindi nga kita nakita, di ba? Malay ko ba kung absent ka o hindi? Pakialam ko ba sa'yo? Wala rin akong pakialam sa'yo dahil kaligtasan ni Neo ang iniisip ko. Masama nilang tiningnan ng isa't isa. Kung nasa anime siguro sila ni Faxon, baka may lumabas na kidlat sa pagitan ng mga mata nila. Pero dahil realidad to, si Neo ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Nani, Kuya Faxon, nag-aaway po ba kayo? Magkasabay silang tumingin kay Neo. Nawala agad ang init ng ulo ni Saskia kay Faxon nang makita ang nangingilid na luha sa mga mata ng bata. Nakahibirin ito at anumang oras ay iiyak na. Ano ka ba, Neo? Hindi kami nag-aaway. Di ba, Faxon? Siniko niya si Faxon sa tiyan at sinadyang lakasan. Narinig niya ang mahina nitong pagdaing, pero sumagot din naman. Tama ang nani mo, Neo. Hindi kami nag-aaway. Magkaibigan kaming dalawa. Di ba, Saskia? Inakbayan siya ni Faxon at malakas na hinila palapit sa katawan nito. Mahina siyang dumaing nang tumama ang balikat niya sa matigas nitong katawan. Alam niyang sinadya nito yon para gumanti sa kanya, pero hindi siya pumayag na malamangan. Pinulupot niya ang isang braso sa likod ng binata at kinurot ito ng palihim. Oo, Neo, magkaibigan kami ni Kuya Faxon mo. Ganito talaga mag-usap ang magkaibigan, parang mga bingi dahil sa lakas ng usapan. Nakangising tumingin si Saskia kay Faxon. Nakita niya ang matalim nitong tingin na waring nagbabantang pakawalan niya ang balat nitong kinukurot niya. Kung friends po kayo, bakit po hindi kayo nagyayakap? Di ba po ang magkaibigan mahal ang isa't isa? At kapag mahal mo, niyayakap dapat. Ganun sa librong binabasa mo sa akin, di ba, Nani? Inosente nitong tanong. Oo, pero... Naudlot ang sasabihin ni Saskia nang bigla na lang siyang yakapin ni Faxon. Napaigik siya nang sinadya nitong ipitin ang katawan niya sa pagitan ng katawan nito at dalawang braso. Pwisit ka, Faxon. Pakawalan mo ko. Hindi ako makahinga. Mahina niyang banta rito. Kung sa ganitong paraan mo lang bibitiwan ng balat ko, gagawin ko. Mauubusan ka ng hininga kung hindi mo ako bibitiwan. Bulong din ito sa tapat ng tenga niya. Napangiwi si Saskia. Nahihirapan siyang gumalaw dahil sa mga braso nitong nakapulupot sa bewang at balikat niya. Papatayin mo ba ako sa harapan ni Neo? Hindi ka naman mamamatay sa ginagawa ko. Mawawalan ka lang ng malay. Nahimigan ni Saskia na seryoso talaga si Faxon at ayaw nitong magpatalo. Wala siyang nagawa kundi itigil ang pagkurot dito. Bahagya nitong niluwagan ang pagyakap sa kanya. Kaagad siyang suminghap ng hangin at hindi niya inaasahan na manghihina ang katawan niya. Napasandal ang ulo niya sa dibdib nito nang bahagya siyang nahilo. May araw ka rin sa akin, Faxon. Bulong niya sa lalaki. Wow, anong mayroon dito? May shooting ba ng romance movie sa garden ng mansion ko?
Dumistansya si Saskia kay Faxon nang marinig ang boses ni Henry. Ngunit hindi pa siya nakaka-recover sa pagkahilo kaya nawalan siya ng balanse. Humawak siya kay Faxon at hindi niya inaasahan na aalalayan din siya nito. Parang kanina halos patayin siya nito. Pero ngayon, binibigyan nito ng suporta ang katawan niya para hindi matumba. Isang tabi niyo muna ang ginagawa niyo. Mamamasyal kami ni Neo. Bihisan mo siya, Yaya, at sasama ka sa amin. Muling sabi ni Henry habang nakatingin sa kanya bago ito bumaling kay Faxon. Ikaw naman na magmamaneho para sa amin, hardinero. Day off ang driver ko at ikaw muna ang pansamantalang humalili sa kanya. Bumitiw si Saskia kay Faxon nang bumalik sa normal ang paningin niya. Okay po, Sir Henry. Sagot niya sa lalaki. Hinawakan niya ang kamay ng bata at marahan itong inakay paalis. Ngunit humarang sa daraanan niya si Henry. Nakangisi ito at marahang sinuklay ng kamay ang buhok. What's your name again, miss? Saskia Tanseco, sir. So, Saskia, dati ka bang model? Hindi po, sir. OFW po ako dati at piniling manatili sa Pilipinas pagkatapos ng kontrata ko sa abroad. Ah, okay. May boyfriend ka na ba? Pero siguro wala, dahil nakikipagyakapan ka sa hardinero ko. Mas gusto mo ba ang katulad niya kaysa sa akin na mayaman? May bibigay ko sa iyo lahat ng mga kailangan mo kung katulad ko ang pipiliin mo. Nainis si Saskia sa pinupunto ng mga salita ni Henry. Pinagmumukha siya nitong gold digger. Sir, bibihisan ko pa po si Neo. Kalmado niyang sabi. Pero sa likod niya ay mahigpit na nakakuyom ang isang niyang palad. Alright, see you later. Umalis ito sa daan, kaya nakalagpas sila ni Neo. Pagdating sa silid, kaagad inasikaso ni Saskia ang bata. Mabilis silang natapos at ilang sandali pa ay nasa sasakyan na sila. Nakaupo siya sa likuran kasama ang magtiyo, habang si Faxon naman ang nagmamaneho. Neo, what do you think of your new nanny? Tanong ni Henry sa bata na nakaupo sa pagitan nilang dalawa. Sandaling tumingin si Neo sa kanya bago sumagot sa tiyuhin. She's pretty and kind, Tito Henry. Great. You've got sharp eyes, Neo. You see what I see. She's pretty, right? You better like her, because your Tito Henry likes her too. Kusang umangat ang isang kilay ni Saskia bago umikot ang kanyang mga mata nang hindi nakatingin si Henry. Pero napatingin siya sa rearview mirror at nakitang nahuli ni Faxon ang pag-irap niya sa boss nila. Inirapan din niya ito bago tumingin sa labas ng sasakyan. Bakit napunta ako sa sitwasyong to? Parehong nakakainis ang dalawang lalaking to. Naiiritan niyang sabi sa isip. Ilang oras ang nakalipas, nakarating na sila sa green courtyard na may malaparaisong tanawin. Napapalibutan yon ng mga landscape garden, modern fountains, at malalawak na walking paths na puno ng bulaklak at butterfly bushes. Isa rin sa mga paborito ni Neo ang paru-paro, kaya nagtungo sila sa Butterfly Dome, isang glass greenhouse na puno ng paru-paro at mabangong bulaklak. Nauna ang magtiyo sa paglalakad, habang si Saskia naman ay nasa likuran ng dalawa. At si Faxon ay tahimik lang na nakasunod sa hulihan ng dalaga. Go, Neo. You can play with butterflies. Nakangiting sabi ni Henry pagpasok sa Butterfly Dome. Kaagad tumakbo ang bata at hinabol ang asol na paru-paro. Tuwang-tuwa ito, samantalang siya'y naiwan sa dalawang lalaki na kinaiinisan niya. Saskia, pwede ka bang bumili ng pagkain? Baka kasi magutom si Neo. Saad ni Henry. Lihim naman siyang nagpasalamat at agad na pumayag. Sige po, Sir Henry. Ano pong bibilhin ko? Ikaw na lang ang pumili. Ito ang pera. Nagbigay ito ng 2,000 sa kanya. Kinuha naman niya yon at nagmamadaling umalis. Sa wakas, makakalayo rin ako sa 2 yun. Nakangiti niyang bulong. Samantala, naiwan sa Butterfly Dome sina Faxon at Henry habang pinapanood si Neo. Nakatayo lang ang dalawa at pawang seryoso ang mga muka. You're Faxon, right? Tanong ni Henry kay Faxon. Yes, sir. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa mansyon? Almost a month, sir. Oh, bago ka lang pala. Pero mukhang hindi ka na rin magtatagal dun. Seryosong tumingin si Faxon kay Henry. Napansin niya ang ngising naglalaro sa mga labi nito at tingin na parang sobrang baba niya kumpara dito. Bakit, sir? Ginagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko at wala akong ginagawang mali. You did your job well, Faxon, but somehow you offended me. You've got the attention of the person who caught my eye. Anong ibig mong sabihin, Sir Henry? Stay away from Saskia, Faxon.
I like her. And I don't intend to share what's mine. Sabi ni Henry na may halong pagbabanta. Ito marahil ang dahilan kaya inutusan ng lalaki si Saskia na bumili ng pagkain para makausap siya nito ng sila lamang. She's not yours, and she's not mine either, Sir Henry. You can't tell that stubborn woman what to do. She'll follow what she thinks is right, and I'm not leaving her if she wants to stay with me. Yet, I cannot prevent her from being with you if that's her choice. Makahulog ang tugon ni Faxon. Wala namang issue kay Faxon kung nagugustuhan ni Henry si Saskia. Aminado siyang maganda to, pero hindi ito marunong makinig. Ito pa lang ang tanging taong umubos sa pasensya niya. Compose siyang tao at nag-iisip muna bago kumilos. Pero kapag kaharap niya ang dalaga, nasasabi talaga niya kung ano ang nasa isip niya. Nawawalan siya ng filter, lalo na kapag nagtatalo sila. I didn't expect a response like that from a simple gardener. You speak like someone educated. Are you putting on an act, Faxon? Do you have some secret agenda in our mansion? Hindi agad nakasagot si Faxon. Ang totoo, tama ang hinala nito. May motibo siya sa loob ng mansyon at nagpapanggap lang siya bilang hardinero. At ang pakay niya roon ay walang iba kundi si Neo. Wala, sir. Trabaho lang po ang kailangan ko sa mansyon. Saka sadya lang po nasanay akong ganito magsalita. Hindi po kasi Tagalog ang salita namin sa probinsya. Dahilan niya, nasanay paniwalaan nito. Good. Kung mahal mo ang trabaho mo, dumistansya ka kay Saskia. Wala akong pakialam sa dahilan mo o sa gusto niya. Ang gusto ko lang ay mapasakin siya. Nagkakaintindihan ba tayo? Palihim na bumuntong hininga si Faxon bago sumagot. Yes, sir. Ngumisi si Henry sabay tapik sa balikat niya. Tinawag nito si Neo at nagtungo sa ibang bahagi ng pasyalan. Sinamantala niya yon at pumunta sa hindi mataong bahagi ng dome. Kinuha niya ang cellphone at palihim na may tinawagan. Ilang segundo pa lang ay sumagot na ang nasa kabilang linya. Faxon, anong balita sa tinatrabaho mo? Sa mansyon na nakatira ang anak ni Ma'am Suzette, Uncle. At balita ko uuwi na rin ng Pilipinas ang matanda. Mas mahihirapan tayo makuha si Neo kapag dumating siya. Gawin mo lahat para makuha ang bata, Faxon. Kailangan nating masiguro ang kaligtasan niya bago tayo kumilos laban sa mga natividad. Alam nating pareho na nagawa nilang makuha ang kustodiya kay Neo. Pero ang totoo, ginagawa nilang hostage ang bata para hindi natin sila magalaw. Uncle, gamitin natin ang pagkakataong to. Nasa Green Courtyard kami ngayon kasama si Neo at si Henry. Ito lang ang pagkakataon natin para makuha ang bata. Sige, gagawin ko kung ano magagawa ko. Salamat, Uncle. Saad niya bago patayin ang tawag. Susunod na sana si Faxon kina Neo at Henry, pero hindi niya inaasahan ang malakas na pagtulak sa kanya pasandal sa pader. Bahagya pa siyang napapikit ng kumirot ang likod niya. Pero nagulat siya nang makita si Saskia. Ramdam niya ang pagdiin ng isa nitong braso sa kanyang dibdib na pumipigil sa paggalaw niya. Matalim ang tingin nito at halatang galit. Faxon, binabalaan kita. Kapag napahamak si Neo, magsisisi ka. Saskia, hindi ko ipapahamak si Neo. Narinig ko ang sinabi mo sa kausap mo, Faxon. Plano niyong dukutin si Neo. Mali ang pagkakaintindi mo. Ang totoo, Faxon, Saskia. Putol ng boses ni Henry sa sasabihin ni Faxon. Nagmamadali itong lumapit sa kanila ni Saskia, pero nagtaka siya nang hindi nito kasama si Neo. Nasaan si Neo, Sir Henry? Nag-aalala ang tanong ni Saskia bago siya pakawalan. Nasa panganib si Neo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Faxon, pero mas napansin niya ang takot sa mukha ni Saskia. Anong nangyari kay Neo, Sir Henry? Nasaan siya? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Nangihinang napaupo sa lupa si Henry. Hinablot siya ng isang lalaki habang hawak ko at tinutukan siya ng kutsilyo. Naroon sila. Nangangatalang kamay nito nang ituro ang isang direksyon. Sir Henry, tumawag ka ng security. Bilin ni Faxon sa lalaki at halos magkasabay silang tumakbo ni Saskia para puntahan si Neo. Nang makalapit sila, agad nilang narinig ang boses ng lalaking may hawak sa bata. Walang lalapit kung ayaw niya masaktan ng bata. Sigaw nito habang nakatutok sa leeg ni Neo ang matalim na kutsilyo. Nanginginig ang bata sa takot habang umiiyak. Neo! Sigaw ni Saskia. Nani! Help me! Napansin niyang sumiksik sa kumpulan ng mga tao si Saskia. Saskia, saan ka pupunta? Tanong niya habang sinusundan to, pero nahirapan siyang sumingit dahil sa kanyang laki.
Umabante na lang siya palapit sa lalaki. Umatras naman ito hanggang mapalapit sa isang nakahintong van. Sir, mag-usap muna tayo. Nasasaktan ng bata. Ano po bang gusto mo? Tanong ni Faxon para mapahaba ang oras habang inaasahan niyang dumating ang mga security ng Green Courtyard. Kailangan ko ng pera. Bigyan niyo ako ng pera. 10 milyon. Sige, ibibigay ko ang pera. Pakawalan mo lang ang bata. Itinutok ng lalaki ang kutsilyo sa direksyon niya habang mahigpit nitong hawak sa braso si Neo. Huwag mo akong niloloko, lalaki. Dalhin mo rito ang pera kung ayaw mong masaktan ng bata. Bago pa nito ibalik ang pagkatutok ng kutsilyo kay Neo, lumitaw na si Saskia mula sa bubong ng sasakyan at walang takot nitong dinambahan ng kamay ng lalaki. Nagulat ang lalaki sa biglaang pag-atake ng dalaga. Bumaloktot agad ang braso nito nang mabilis iikot ni Saskia, dahilan para mabitiwan nito ang kutsilyo. Mabilis ding kumilos si Faxon at agad na inagaw si Neo mula sa pagkakahawak ng lalaki. Samantalang si Saskia naman ay walang pag-aatubiling sunod-sunod na tinuhod ang kalaban sa tagiliran. Napangiwi ang lalaki sa sakit, ngunit mabilis ding bumawi at naitulak ang dalaga palayo. Sinubukan pa nitong manapak, ngunit nakaiwas si Saskia sa pamamagitan ng pagyuko, saka mabilis na umikot at nagbigay ng spin kick pabalik. Tumama ng malakas ang sakong ng dalaga sa panga ng lalaki, dahilan para matumba ito at bumagsak sa semento. Sinubukan pa nitong bumangon pero kaagad nakalapit si Faxon nang masiguradong ligtas na si Neo. Hinawakan niya ito sa magkabilang kamay at idiniin padapa hanggang sa dumating ang mga gwardya. "Ligtas ka na, Neo. Tahan na, please." Narinig niyang sabi ni Saskia sa umiiyak na bata. Nilapitan niya ang mga ito at pinaubaya kay Henry ang pagdala sa lalaki sa presinto. "Neo." Mabilis na inilayo ni Saskia ang bata sa kanya. Masama itong tumingin ng may pagbabanta. "Saskia, mali ang iniisip mo. Wala akong planong saktan si Neo." Paliwanag niya. Hindi ito sumagot at binuhat lang si Neo. "Saan kayo pupunta?" Tanong niya sa dalaga. "Uuwi na. Ipag-drive mo kami pabalik sa mansyon." Malamig nitong tugon. Bumuntong hininga si Faxon. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa dalaga. Tahimik lang sila sa kotse habang nasa backseat si Saskia at kalong ang natutulog na si Neo. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ito sa rearview mirror. Iniisip niya kung paano nito nagawa ang mga ginawa kanina. Kakaibang Saskia ang nakita niya. May tapang sa mga mata nito at buo ang loob na iniligtas si Neo. Parang handa nitong itaya ang sariling buhay para sa bata. "Tungkol sa narinig mo, saka na tayo mag-usap, Faxon." Bumuntong hininga na lang siya at hindi na nagtangkang kausapin ng dalaga hanggang makabalik sila sa mansyon. Nang mapag-isa, tinawagan agad ni Faxon ng kanyang uncle at sinabi ang nangyari. Sinalaysay niya rin ang ginawa ni Saskia para mabawi si Neo sa hostage taker. "Uncle, hindi ko na alam kung paano ka ba makukuha si Neo ngayon. Natitiyak kong hindi na ulit siya makakalabas ng mansyon." "Huminahon ka, Faxon. Kung pagbabasehan ko ang mga sinabi mo tungkol sa yaya ni Neo, hindi siya basta-bastang babae. Maaaring may lihim din siya katulad mo. Kung mapagkakatiwalaan siya, pwede nating hingin ng tulong niya para makuha ang bata sa poder ng mga natibidad. Gawin natin siyang kakampi para sa kaligtasan ng pamangkin mo." "Noted, Uncle. Susubaybayan ko ang mga kilos ni Saskia." Nabuo ang panibagong plano sa isip ni Faxon at yun ay makuha ang tiwala ni Saskia. Hindi na siya mahihirapang kumilos kung may kakampi siya sa loob ng mansyon. Makalipas ang ilang araw matapos ang insidente sa Green Courtyard, hindi inaasahan ng mga tao sa mansyon ang biglaang pagdating ni Ma'am Suzette. Mas nahirapan si Faxon kumuha ng tiempo kung paano niya mailalabas si Neo. Mas dumami na rin ang security sa paligid kaysa dati. Isang hapon, abala sa trabaho sa garden si Faxon nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang kasambahay na napadaan sa lokasyon niya. "Kawawa naman si Saskia, no? Pulang-pulang magkabila niyang pisngi sa pagsampal ni Lilibet." "Oo nga, bumabawi yata ang malditang yun kay Saskia. Hindi niya kasi kayang apihin si Saskia kung wala si Ma'am Suzette. Pero nakita ko naman ang ginawa niya kaninang umaga. Siya ang bumasag ng flower vase at sinabi lang niya na tinamaan yun ng bolang nilalaro ni Neo. Si Saskia tuloy ang pinarusahan dahil pinababayaan daw ang bata." Binitiwan ni Faxon ang paso ng halamang ililipat sana niya sa lupa para puntahan si Saskia. Ngunit papasok pa lamang siya sa mansyon
nang makasalubong na niya ang dalaga. Saskia, are you okay? Kaagad niyang tanong. Totoong namumula ang magkabila nitong pisngi, pero tumingin lang ito sa kanya bago siya lagpasan. Kinagabihan, hindi makatulog si Faxon sa silid niya. Nasa isip pa rin niya ang nangyari kay Saskia. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik nito at kung minsan ay parang malalim ang iniisip. Humugot siya ng malalim na paghinga bago bumangon at lumabas ng silid niya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa garden at hindi niya inaasahan na naroon din si Saskia. Nakaupo ito sa wooden bench habang nakatingin sa maliwanag na sikat ng buwan. Nakataas ang isa nitong kamay na parang hinahawakan nito yon. Anong ginagawa niya? Bahagya siyang lumapit at pinagmasdan muna ang dalaga habang nakatalikod sa direksyon niya. All I want is a peaceful job, but I guess peace just isn't meant for me. Sabi nito bago umupo ng maayos. May kinuha si Saskia sa gilid nito bago inilagay sa pisngi. Maya-maya, muli itong tumingala sa langit. Pero nagulat siya nang bahagya pa nitong ilawit ang ulo sa likuran hanggang makasalubong niya ang tingin nito. Bakit narito ka, Faxon? Huwag mo sabihin na may trabaho ka pa sa garden kahit hating gabi na. May bubungkalin ka ba? Baka naman hindi na halaman ang itanim mo niyan. Lumapit si Faxon kay Saskia at maingat niyang inangat pabalik ang ulo nito. Mukha kang sinapian sa pwesto mo, Saskia. Umayos ka ng upo. Ako nahihirapan sa'yo. Umayos naman ng upo ang dalaga. Umikot naman si Faxon sa inuupuan nito kaya napansin niya ang hawak nitong ice bag. Bakit narito ka sa kalagitnaan ng gabi? Tanong ni Faxon bago hinawakan ang lalagyan ng yelo saka umupo sa tabi ni Saskia. Pinalayas ako nililibit sa quarter namin. Dito na lang ako magpapalipas ng gabi. Malamig dito sa garden at malamok. Bakit hindi ka na lang matulog sa kwarto ni Neo? Bawal ako matulog doon. At saka makakatulong ang lamig ng gabi sa namamaga kong pisngi. Napalingon si Faxon kay Saskia. Nakatingin na naman ito sa bilog na buwan, kaya malaya niyang nakikita ang ganda nito. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, napansin niya kung gaano kaamo ang mukha ng dalaga. Mukha man itong may malalim na iniisip, pero tila mas gumaganda pa ito sa bawat sandaling tahimik lang itong nakatingin sa langit. Would you trust me if I tell you I don't mean any harm to Neo? Malumanay niyang tanong. Bakit kita pagkakatiwalaan kung hindi kita lubusang kilala? Kung sasabihin ko sa'yo ang lahat, makikinig ka ba? Wala akong pagpipilian kundi makinig. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin, dahil nasa akin pa rin ang desisyon kung paniniwalaan kita. Tumingin si Faxon sa paligid. Tahimik naman ng gabi at wala siyang napapansin na nagmamasid o nakatingin sa kanila. Pero nasa loob siya ng teritoryo ng mga natividad. Walang kasiguraduhan kung ligtas ang impormasyong sasabihin niya sa dalaga. Gusto lang niyang matiyak na walang makakarinig sa sasabihin niya. Lumapit ka sa akin, Saskia. Ayoko may makapansin na nag-uusap tayong dalawa. Bahagyang lumapit si Saskia pero may distansya pa rin sa pagitan nilang dalawa. Hindi yun sapat, kaya siya na lamang ang lumapit sa dalaga. Pasensya na dahil kailangan ko itong gawin. Umalakbay ang isa niyang braso sa balikan nito at marahan itong kinabig palapit. Kinuha niya ang ice bag sa kamay ng dalaga bago yun idinikit sa pisngi nito, saka dahan-dahan itong isinandal sa balikat niya. Sa ginawa niya, mukha na silang magkasintahan na nagde-date sa ilalim ng maliwanag na buwan at walang maghihinala na may lihim silang pinag-uusapan. Manatili ka lang sa pwesto mo para walang maghinala na nag-uusap tayo. Mahina niyang sabi. Sige, magbulungan na lang tayo. Mahina ring tugon ni Saskia na waring handa na itong makinig sa mga sasabihin niya. First of all, I want to introduce myself. I'm Attorney Faxon Elizalde. Some people know me as the lawyer who defended his own brother in a drug case, but lost. That loss really changed the way I see justice. Kung isa kang abogado, anong ginagawa mo rito at nagpapanggap kang hardinero? My brother is Neo's real father. Pamangkin ko sa dugo si Neo, at nangako ako kay kuya na babawiin ko ang nag-iisa niyang anak sa mga natividad. Nasa kulungan pa rin ba ang kuya mo? No, he passed away after months of conviction. Napasama siya sa rambulan sa kulungan at aksidenteng nasaksak ng kapwa niya preso. Hindi ako naniwala na aksidente yun, kaya nagtulungan kami ng tiyuhin kong pulis para mag-imbestiga at nalaman namin kagagawan yun ng mga natividad. Nagtanim sila ng drug sa sasakyan ni kuya at nagawa pa nila itong turukan.
Natalo ako sa kaso dahil binayaran nila ang judge. Higit sa lahat, binawian ng buhay si kuya dahil binayaran din nila ang warden para magbukang aksidente ang nangyari. Ginawa nila yun para makuha ang kustodiya kay Neo at mapasa kanila ang yaman ng asawa ni kuya. Mayaman ang wife niya at mas lalong yumaman dahil sa pagtutulungan nilang mag-asawa at nang mamatay si ate, kay kuya at Neo niya iniwan ang lahat ng ari-arian niya. Bumibigat ang paghinga ni Faxon kapag naaalala ang sinapit ng kapatid niya sa kulungan. Nasasaktan pa rin siya sa pagkawala nito, kaya nagsusumikap siya para bigyan ito ng hustisya. I'm sorry. Okay lang, tanggap ko na ang lahat. Si Neo na lang ang meron ako kaya kailangan ko siyang protektahan mula sa ganig ng kamag-anak. Pero mayaman naman si Ma'am Suzette at Sir Henry, di ba? Sa katiyahin lamang ng mami ni Neo si Madam. Mas may karapatan ka kay Neo dahil kapatid ka ng daddy ng bata. Bankrupt na ang mga negosyo nila, kaya ginagawa nilang lahat para ikuhon si Neo. May mga kamag-anak talaga na gagawin ng lahat para sa pera. Napayuko si Faxon para tingnan si Saskia nang marahan itong tapik-tapikin ang dibdib niya. Bumilis ang tibok ng puso mo, Faxon. Alam ko nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ilang taon mo nang dinadala yan. Pero alam ko ang pakiramdam na mawala ng taong labis mong pinapahalagahan. Kagaya mo rin akong may masakit na nakaraan. Yun ang dahilan kaya labis kong pinoprotektahan si Neo. Ayoko maulit ang nangyari noon. Mahinahon ngunit mahina pa rin itong sabi. Pumasok sa isip ni Faxon ang sinabi ng tiyuhin niya na posibleng may tinatago rin si Saskia. Marahil yun ang tinutukoy ng dalaga. Kung gusto mong magkwento, makikinig ako, Saskia. Saad na lang niya bago alisin ng ice bag sa pisngi nito, pero nanatili pa rin sila sa pwesto. I'll trust you with this secret, Faxon. After this, we work together to keep Neo safe. Consider me as your ally, Saskia. Pangako, hindi ko ipagsasabi ang matutuklasan ko tungkol sa'yo. Matapat niyang tugon. Ibinaba ni Saskia ang kamay mula sa dibdib niya patungo sa kanyang baywang. Marahan naman niya itong inilapit pa sa kanya kahit sobrang lapit na nila sa isa't isa. Nakakamangha lang dahil mukhang komportable na sila sa isa't isa. Hindi tulad noon na halos magpataya na sila. Mahilig na ako manood ng martial arts simula pagkabata. Kaya nung elementary at high school, taekwondo lang ang sports ko. Hindi ko na ipagpatuloy ang kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Kaya nag-apply ako bilang security guard sa isang agency rito sa Pilipinas. Habang nasa training, napansin ng agency ang kakaibang galing ko. At nirefer nila ako sa kanilang partner agency na isang international security firm sa Qatar. Doon ko naipasa ang intensive VIP protection training at naging close-in bodyguard ng isang kilalang personalidad sa Doha. Alam ko na ngayon kung bakit ang astig mo, Saskia. Dati ka palang bodyguard. Puri niya sa dalaga. Salamat, pero hindi rin natatapos ang lahat. Simula na maging close-in bodyguard ako, itunuring na akong pamilya ng employer ko. Naging malapit kami sa isa't isa. Pero isang araw, may naganap na ambush habang pauwi kami at hindi ko siya nailigtas. Simula noon, sinisisi ko na ang sarili ko kahit sinasabi ng investigasyon na wala akong kasalanan. Tumigil ako sa trabaho at bumalik ng Pilipinas. Pasan ko pa rin ang trahedyang sinapit ng employer ko at ilang buwan ako nagkulong sa bahay. Napilitan lang ako magtrabaho ulit dahil sa kapatid kong palaging nagtataboy sa akin. Pinili kong maging yaya para sa tahimik na trabaho. Hindi ko akalain na may panganib din palang nakaabang sa buhay ni Neo. Marahang hinaplos ni Faxon ang balikat ni Saskia para iparamdam sa dalaga na hindi ito nag-iisa at nauunawaan niya ang nararamdaman nito. Ngayon, malinaw na sa kanya kung bakit marunong itong makipaglaban. Dati itong close-in bodyguard, isa sa pinakamahirap at pinakaresponsableng trabaho ng isang security professional. Hindi basta-basta ang pinsala at panganib na dala nito sa araw-araw. Humihingi ako ng pasensya ngayon pa lang, Saskia. Alam kong babalik ang sakit sa puso mo kapag muling ginamit ang kakayahan mo sa pagliligtas kay Neo. Pero sana huwag kang magdalawang isip. Isang buhay ang muling nakasalalay sa mga kamay mo. Buo ang loob kong iligtas si Neo, Faxon. Hindi ako bulag para hindi makitang pinagtatangkaan ni Sir Henry ang buhay ng bata. Una, nung nakita ko siya sa salig ni Neo, kung hindi ako dumating, baka tinakpan na niya ng una ng bata. Pangalawa, nung nasa green courtyard tayo. Sa halip na tumawag ng security, inuna pa niyang hanapin tayo. Sa ngayon, hindi pa niya magagalaw si Neo dahil narito si Ma'am Suzette. Pero subukan lang talaga niya at makakatikim siya sa akin.
Don't worry, Saskia. Nakahanda ng mga ebidensya laban sa kanilang mag-ina. Ang kailangan muna natin gawin masiguradong ligtas si Neo. Dahil pwede nilang saktan ng bata kapag inilabas namin ng mga ebidensya. Si Neo ang ginagawa nilang panangga sa mga kasalanan nila. Ako ang bahala sa kaligtasan ni Neo. Matapang nitong sabi. Hindi ka nag-iisa, Saskia. Dalawa tayong kikilos. Kailangan lang nating magplano ng maayos para itakas si Neo. Si Uncle naman ang bahala sa susunod na hakbang. Sige, mag-usap na lang tayo ng palihim tulad ng ginagawa natin ngayon. Alright, copy. Mag-iingat ka lalo na kay Henry. Napapansin ko palagi ang malagkit niyang tingin sa'yo. Baka may gawin siyang masama na ikapahamak mo. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, Faxon. Oo nga pala, sabi mo yung abogado ka ng kuya mo. You mean, hindi ka kilala ni na Sir Henry? Hindi sila umattend ng mga hearings. Ang abogado lang nilang humarap sa amin at sa korte. Doon pa lang mapapaisip ka na kung talaga bang concern sila sa asawa ni Kuya at kay Neo. At naging magandang opportunity yun para mabilis akong matanggap sa mansyon nila noong nangangailangan sila ng hardinero. Ni hindi man lang nila napansin na magkahawig kami ni Neo. Tanging ikaw lang ang nakapuna, kaya medyo kinabahan ako sa'yo nung una. Palibhasa siguro, wala naman talaga silang interes kay Neo. Anyway, pareho kayong gwapo ng pamangkin mo. Sana matapos na to. Bumalikan na sa silid mo, Faxon. Dito muna ako. Nagtangkang lumayo si Saskia, pero pinigilan niya ito. Pinalibot na niya ang nakaalakbay na braso sa katawan nito at tuluyang niyakap ang dalaga. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Saskia. Walang anuman, Faxon. Mag-iingat ka rin sa mga kilos mo. Napangiti naman si Faxon. Ang luwag sa pakinamdam na ganito na sila ni Saskia ngayon. Dati para silang aso at pusa, pero ngayon ay magkasangga na sila. Mabilis na nilang maililigtas si Neo. Sa ganitong paraan na pala tayo magkakasundo, Saskia. Dapat pala matagal na akong nagtapat sa iyo kung sino ako at kung ano ang pakay ko rito. Sira, kung ginawa mo yun, hindi rin kita paniniwalaan. Masasayang lang ang laway mo sa pagpapaliwanag. Muling tumawa si Faxon bago niya pinakawalan si Saskia. Ngunit napalitan ng pag-aalala ang ngiti niya nang maalalang wala itong matutulugan. Siya nga pala, may extrang bed sa room ko. Pwede kang matulog dun ngayong gabi. Grabe, kanina ko pa yan hinihintay. Akala ko hindi mo na ako aalokin ng matutulugan eh. Mabuti na lang sinabi mo yan. Hindi ko na kailangan magpaalam pa sa'yo. Kung ganon, may plano ka talagang makitulog sa salid ko? Oo naman, wala naman akong choice eh. At saka mag-isa ka lang naman sa salid mo. Ang totoo, nakikiramdam lang ako kasi hindi pa tayo close. Pero ibang usapan na ngayon. Alis na tayo, di ba? Kumindat pa si Saskia sa kanya, kaya hindi na naman niya napigilang umiti. Pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga na tayo. Sige, sigurado maiinggit na naman ito sa akin si Kokak. Kokak? Sino yun? Yung leader ng squad dito at feeling tagapagmana, si Lilibeth. Malaking crush nun sa'yo eh. Hayaan mo na sila. Malakas lang ang loob nila dahil narito si Ma'am Suzette. Dinampot ni Faxon ang lalagyan ng yelo at siya ang nagbitbit niyon. Magkasabay silang naglakad ni Saskia. Tahimik lang sila pareho, pero alam niyang ito na ang simula ng panibago at mas matibay nilang samahan. Kinabukasan, magaan ang gising ni Saskia. Uminat siya bago bumangon, pero nakalimutan niyang nasa itaas siya ng double deck na higaan sa loob ng silid ni Faxon. Nawalan siya ng balanse at diretsyong nahulog sa ibaba. Mabuti na lang at nagawa niyang humawak sa gilid ng higaan at hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Pero humulagpos ang kamay niya at nahulog pa rin sa higaan kung saan natutulog ang binata. Ouch! Shit! Daing nito nang mabagsakan niya. Sorry, Faxon. Nakalimutan ko nakitulog nga pala ako rito. Nagmamadali siyang bumangon, pero sumabit ang paa niya sa kumot ni Faxon at tuluyang siyang bumagsak sa sahig. Aray ko, ang gandang pang pagising nito ah. Sarkastiko at nakangiwi niyang reklamo. Saskia, okay ka lang ba? Tumayo si Faxon at inalalayan siyang bumangon. Pero napapikit siya nang makitang boxer lamang ang suot nito. Faxon, ano ba? Bakit ka nakahubad? Hindi ako nakahubad. May boxer ako oh. At saka kagigising ko lang. Ganito talaga ako matulog. Oo na, huwag ka nang magpaliwanag. Magbihis ka na lang at babalik na rin ako sa maid's quarter. Maliit niya binuksan ng mga mata para makita ang daan. Saka siya kumaripas ng takbo nang makalabas ng silid nito. Pero natanaw niya sa pasilyo ang grupo ni Lilibeth. Kitang-kita nito nang lumabas siya sa silid ni Faxon.
Ngumisi si Saskia sa babae nang makita ang galit sa mukha nito. Pagkakataon na naman niya ngayon para gumanti sa pagsampal nito sa kanya. Namamahnid pa ang pisngi niya sa tig sa 10 sampal na natanggap niya. Good morning, Miss Kokak. Lilibeth pala. Palayasin mo ulit ako mamaya sa maid's quarter Mas masarap kasing matulog sa silid ni Faxon. Pangaasar niya sa babae. Eksakto namang lumabas ng kwarto si Faxon. Nakasuot na ito ng gray pajama, pero topless pa rin at bahagyang magulo ang buhok. Parang sumisigaw ng magandang umaga ang abs nito. Effortless talaga ang kagwapuhan ng abogadong to, sabi niya sa isip. Saskia, naiwan mo tong ponytail mo. Ngumiti siya bago kunin kay Faxon ang ponytail. Salamat, Faxon. Salamat din kagabi. Bukal sa loob niya ang pagpapasalamat na yon, dahil nagawa niyang sabihin ang bangungot sa nakaraan niya. Hindi niya yun sinasabi kahit kanino, pero maluwag sa pakiramdam na naibahagi niya yun kay Faxon. Walang anuman, Saskia. Magkita na lang ulit tayo mamaya. Okay, see you later. Pagbalik ni Faxon sa silid nito, hindi pa rin mawala ang ngisi sa labi ni Saskia nang bumaling sa grupo ni Lilibeth bago pumasok sa maid's quarter. Paniguradong kung ano-ano na naman ang isusumbong nito kay Ma'am Suzette para mapagalitan siya. O mas malala ay maparusahan na naman siya. Pero okay lang yon, basta hindi si Neo ang sasaktan ng mga ito. Dating gawi at normal na araw yon para kay Saskia. Abala siya sa umaga sa pag-aasikaso kay Neo at pagsapit ng tanghali, hayahay naman siya habang natutulog ang bata sa silid nito. Tumutulong siya kay Aling Marie sa kusina at kasalukuyan siyang pinaghahatid nito ng merienda sa library ng mansyon. Naroon ang mag-inang Suzette at Henry. Pagdating sa library, napansin niyang nakaawang ang pinto. Pero pinili pa rin niyang kumatok, ngunit napahinto sa hangin ang kamay niya nang marinig ang galit na boses ni Suzette. Binabalaan kita, Henry. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang kikilos ng basta-basta, pero anong ginawa mo? Umupa ka pa ng hostage taker para pagtangkaan si Neo habang nasa green courtyard kayo. Para saan? Para lang sa 10 milyon na ransom? Nag-iisip ka ba, ha? At anong napala mo ngayon? Ikinanta ka ng taong yun sa mga pulis. Pati si attorney nahihirapang ilusot ang kaso mo. Hindi mo ba alam kung gaano ang kahirap ko para lang makuha ang custody sa anak ng pamangkin ko? Si Neo na lang ang pag-asa natin para hindi maghirap, tapos palpak ka pa. Nagpuyos ang dibdib ni Saskia sa narinig. Tamang hinala niyang si Henry ang may kagagawa ng pang-hostage kay Neo habang namamasyal sila. Mommy, I'm sorry, okay? Alam mo sitwasyon natin. Oo, at nakuha natin ng pagiging legal guardian kay Neo. Pero kakarampot na pera lang ang nakukuha natin sa yaman niya. Gusto ko na nga patayin ng batang yun para mapunta sa atin ang kayamanan niya. Wag na wag mong gagawin yan, Henry. Mawawalan tayo ng kontrol sa mga ari-arian niya kapag nawala siya. At anong gusto mong gawin ko? Hintayin na tumuntong sa tamang edad si Neo. Ang tagal pa nun, Mommy. May plano ako at kailangan natin ng scapegoat. Sa question ni Suzette. Anong plano? Ipapakidnap ko si Neo at kapag nagkahulihan, ikaw ang magtanim ng tao para tumanggap ng kasalanan. Ako naman ang makikipag-coordinate sa pulisya at abogado para makapag-release tayo ng pera sa legal na paraan. Kapag nakuha ng kidnapper ang pera, ididispatcha natin ng kidnapper para mawala ng witness at mapunta ang pera sa ating dalawa. Pabigat na pabigat ang galit na nararamdaman ni Saskia para sa mag-ina. Napakasama ng budhi ng mga ito para pagtangkaan ng masama ang isang bata. Mga sakim sa pera. Galit niyang sabi sa isip sa kanilisan ng library. Nakasalubong niya ang isang kasambahay sa pasilyo kaya ibinigay niya dito ang tray ng pagkain. Nagdahilan na lang siyang nababanyo pero kaagad siyang nagtungo sa garden para makausap si Faxon. Pagdating sa garden, nakita niyang topless na naman si Faxon habang nagdadakot ng mga damong pinutol nito. Ang init-init, topless na naman ang abogadong to. Bulong niya. Napansin din niyang may ilang tao malapit sa direksyon nito. Kahina-hinala kung hihilahin niya ito palayo, tapos saka sila mag-uusap. Mas maganda kung normal na kilos lamang ang gagawin niya para masabi rito ang narinig niya sa library. Hindi niya pwedeng ipagpaliban ng bagay na ito dahil hindi niya alam kung kailan kikilos ang mag-inang Suzette at Henry. Kaligtasan ni Neo ang nakasalalay sa gagawin niya. Bahala na, basta masabi ko sa kanya to. Naglakad si Saskia patungo kay Faxon. Nang malapit na siya ay sa kanya tinawag ang pansin nito. Faxon! Lumingon to sa kanya at sandaling tumigil sa ginagawa. Maging ang ilan sa mga taong malapit sa direksyon nito ay bumaling din sa kanya. Ngumiti si Saskia kay Faxon.
Binilisan niya ang paghakbang hanggang sa naging marahang pagtakbo. Paglapit niya sa binata, patalon siyang yumakap dito. Naramdaman niyang nagulat si Faxon, pero maingat pa rin itong niyakap ang baywang niya. Nagmukha siyang nakalambitin dito dahil sa tangkad nito. Sinadya niyang sumobsob sa may leeg ni Faxon bago bumulong. May plano silang ipakidnap si Neo. Kailangan natin silang maunahan. Mabilis niyang sabi bago bumitiw ng yakap dito. Ngumiti si Faxon sa kanya. Saskia, ginulat mo naman ako sa mahigpit na yakap mo. Maraan itong hinawakan ng magkabila niyang pisngi bago ilapit ang mukha sa kanya. Nagmukhang hahalikan siya nito, pero ang totoo may ibinulong lang to sa kanya. Sasabihin ko kay Uncle ang tungkol dito at agad kaming gagawa ng plano. Sasabihan na lang kita. Nakangiti pa rin si Faxon nang dumistansya sa kanya. Ngumiti rin naman siya rito. Bigla kasi kitang namiss simula nang magkasama tayo kagabi. Tugon niya na sadyang nilakasan para marinig ng mga ususera. Sige, aalis na ako. Pupuntahan ko pa si Neo at pakagising na. Tumalikod si Saskia, pero hinawakan ni Faxon ang braso niya at marahang hinila pabalik. Ilang sandali pa ay nakakulong na naman siya sa matipuno nitong bisig. Ibigay mo sa akin ang number ng cellphone mo para mabilis tayo makapag-usap. Bulong na naman ito. Wala akong phone. Hassle magbitbit. Sige, ganitong paraan na lang tayo mag-uusap. Okay. Maikli niyang tugon saka siya pinakawalan ni Faxon. Baliwalang naglakad pabalik sa loob ng mansyon si Saskia. Kahit papaano'y nabawasan ang bigat sa dibdib niya nang masabi kay Faxon ang mga narinig niya. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang umulan ng tuksuhan sa May Garden. Lumingon siya roon at tinutukso ng mga tao si Faxon sa kanya. Anong problema ng mga to? Nagkibit-balikat na lang si Saskia bago nagtuloy-tuloy sa loob. Pero napahinto siya nang maalala ang ginawa nila ni Faxon. Yumakap siya rito kahit pawis na pawis ito. Halos maglambitin pa siya at niyakap din siya nito. Tapos malambing pa itong nagsalita bago inilapat ang mukha sa kanya na parang hahalikan siya. Nang paalis na siya, niyakap pa siya nito. My God, mukha kaming naglalandian sa harapan ng mga trabahador. Inggit na naman si Kokak pag nalaman to. Bulalas niya sa sarili. Mabilis na tumibok ang puso niya habang naaalala ang eksena nila ni Faxon kanina. Pero kaagad niya yung winaksi sa isip niya. Siniksik niya sa utak na para kay Neo ang ginagawa nilang dalawa. Makalipas ang ilang araw, pasimpleng nag-uusap sina Saskia at Faxon kapag may pagkakataon sila. Hindi sila madalas magkasama dahil magkaiba ang trabaho nila. Wala rin siyang dahilan para makitulog sa silid nito. Dahil hindi na siya pinapaalis ni Lilibet sa kwarto. Pero nagagawa pa rin nilang ibahagi sa isa't isa ang nabuong plano para itakas si Neo. Hudyat na lang mula sa uncle nito ang hinihintay nila. Isang gabi habang nagbabasa si Saskia ng Aladdin book, pampatulog ni Neo, bigla na lang pumasok sa silid si Henry. Sir Henry, anong ginagawa mo sa kwarto ni Neo? Umalis na tayo, Saskia. Marahas siya nitong hinila, kaya nadala si Neo na nakayakap sa kanya at nahulog ito sa kama. Nani! Iyak ng bata. Hindi niya napigilan ang sarili at sinipak si Henry. Nang mabitiwan siya nito, nilapitan niya agad si Neo. It's okay, Neo. Narito lang si Nani. Niyakap niya ang bata, pero naging marahas na naman si Henry. Hinawakan nito ang isa niyang braso at pilit siya nitong hinihila palayo sa bata. Bitiwan mo ako, Sir Henry. Nasasaktan si Neo. Iwanan mo ng batang yan, Saskia. Sumama ka na sa akin. Aalis tayo sa mansyon ngayon. Bilisan mo. Nagmamadali nitong sabi. Neo, stay ka muna sa gilid and close your eyes. Please don't leave me, Nani. Pakiusap ni Neo na mas humigpit pa ang yakap sa kanya. Hindi magawang bitiwan ni Saskia kahit sandali si Neo. Takot na takot ito sa presensya ni Henry at nahihirapan din siyang patahanin to. Ayaw mo talaga ah. Pasensya na kung gagamit ako ng dahas para makuha ka, Saskia. May pagbabantang sabi ni Henry. Lumabas ito ng silid. Binuhat niya agad si Neo. Pero hahakbang pa lang siya nang pumasok ang tatlong lalaki kasunod ang nakangising si Henry. Kunin niyo ang babae at iwan ng bata rito. Utos ni Henry. Bago pa kumilos ang tatlo, nauna na si Saskia. Mahigpit niyang niyakap si Neo, sabay ikot at pakawala ng sipa sa lalaking pinakamalapit sa kanya. Tumama ang paa niya sa panga ng lalaki, kasunod ng pagbagsak nito sa sahig. Mabilis din siyang yumuko upang iwasan ang suntok ng pangalawang lalaki. Niyakap niya sa kaliwang braso si Neo at ginamit ang kanang braso para umatake. Siniko niya sa dibdib ang lalaki at bago pa ito makabawi, pinatama na niya ang likod ng kamao sa mukha nito.
Hindi pa nakakaporma ang pangatlo nang sipain paharap ni Saskia ang tiyan nito. Napaatras ito sa direksyon ni Henry kaya magkasabay na natumba ang dalawa. Sinamantala niya ang sandaling yon at mabilis na lumabas ng silid, habang karga pa rin si Neo. "Hold on, sweetheart. We're getting out of here." Bulong niya. Nang makarating sa may hagdanan, nagpadulas na lang si Saskia sa railings para mabilis niyang matakasan si Henry. Pero nagimbal siya nang makarating sa sala. Nakita niya roon ang karamihan sa mga tauhan ng pamilya Natividad, hawak ang tubo at baseball bat, habang napapalibutan si Faxon sa gitna. Putok ang labi nito habang hawak ang balikat at lupaypay ang isang kamay. Ang bilis nilang kumilos, bulong niya sa isip. Maingat siyang pamunta sa kusina at dumaan sa back door. Sinilip muna niya ang paligid at nang masiguradong walang nagbabantay, saka siya tumakbo patungo sa gate. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Faxon, pero kailangan muna niyang masiguro ang kaligtasan ni Neo. Nang tuluyang makalabas ng mansyon, naghanap si Saskia ng lugar na pwedeng pagtaguan ni Neo. Nakita niya ang isang drum sa tabi ng mga basurang nasa itim na plastik. Ibinaba muna niya si Neo at inalis ang laman ng drum. "Neo, kailangan nating magtago para hindi tayo makita ng mga bad guys. Ikaw dito sa drum at ako naman dun sa likod. Tahimik ka lang dapat para hindi ka nila makita, ha? Kapag nakita ka nila, talo ka at ako ang panalo. Game ka ba?" "Opo, Nani. Hindi po ako magpapatalo." Competitive nitong sagot. Kaagad niyang binuhat si Neo at pinasok sa loob ng drum. Tinakpan niya yon ng karton bago muling tumakbo pabalik sa mansyon. Sa kusina ulit siya dumaan at naabutan niyang hawak-hawak si Faxon ng dalawang lalaki habang paulit-ulit itong sinusuntok ni Henry. "Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabi ko na sa iyong layuan mo si Saskia, pero makulit ka. At ito ang napapala na taong sumusuway sa gusto ko." Gigil na sabi ni Henry. "Tama na yan, Henry. Mas mahalagang makita natin si Neo kaysa bugbugin ng hardinerong yan. Isa pa, kailangan natin siya ng buhay para siyang tumanggap ng lahat ng sisi dito sa mansyon kung sakaling magawa natin ng plano." Saad naman ni Suzette. Naghanap ng pwedeng arma si Saskia sa paligid, pero naramdaman niya ang mahinang kalibit sa likuran niya. Naalerto siya at agad na dinakot ang braso nito, pero nagulat siya nang makita si Aling Maris. Kaagad niyang tinakpan ng bibig ng matanda ng sisigoto. "Aling Maris, bakit narito ka pa? Mapanganib dito." Bulong niya. "Sumama ka sa akin, Saskia. Delikado rito. Nagbago na si Ma'am Suzette simula nang bumalik siya rito. Hindi ko na siya kilala." "Aling Maris, kailangan natin tumawag ng pulis." "Tumawag na ako, iha, nang makita kong binubugbog si Faxon kanina. Anumang oras patungo na sila rito. Pumunta na tayo sa basement. Doon muna tayo habang wala pang mga pulis. Nagtatago na rin doon ang mga kasama natin." Hindi na nagawang sumagot ni Saskia nang marinig niya ang pagdating ng police mobile. Binalingan niya muli ang matanda. "Aling Maris, tumago na kayo. Kaya ko ang sarili ko." "Pero..." "Wala nang pero-pero. Alis na, Aling Maris. Ako ang bahala sa mga ugok na yan." Tumalima naman ng matanda at iipis-ipis na nagtungo sa basement. "Magsitago kayo at huwag niyong hahayaan na makita kayo ng mga pulis. Bilisan niyo!" Dinig niyang utos ni Suzette sa mga tauhan. Nagmamadaling nagpulasan ng mga tauhan ni Suzette pero nakaisip ng paraan si Saskia para iligaw ang atensyon ng mga ito at hindi magawang makapagtago. "Neo, bilisan mo! Tumakas na tayo!" Sigaw niya at sinadyang magpakita sa mga ito bago tumakbo palabas. Naalerto si Suzette at Henry at agad na inutusan ng mga tauhan na habulin siya sa halip na pagtaguin ng mga ito. "Habulin niyo at huwag patatakasin!" Sigaw ni Suzette. Nagpahabol si Saskia at sinadya niyang dalhin ng mga ito malapit sa mga pulis. Hindi nakatakas sa mga lalaki at agad na dampot ng mga otoridad. Bumalik siya sa loob ng mansyon at naabutan ng komosyon doon. Nangihinang nakaluhod sa sahig si Faxon habang nakatutok ang baril ni Henry sa ulo nito. Nasa likuran naman ni Henry si Suzette. Hindi agad makakilos sa mga pulis dahil sa delikadong sitwasyon ni Faxon. Bugbog sarado ang katawan nito at halos nakapigit na ang isang mata. "Faxon," mahina niyang sabi. "Sir, huwag na ninyong palakihin ang kasong kakaharapin ninyo. Sumuko na po kayo." Pakiusap ng isang pulis kay Henry. "Hindi kami susuko. Mas mabuting mamatay na lang kami kaysa mabulok sa kulungan. Pero uunahin ko muna ang lalaking to." Parang bumagal ang paggalaw sa paligid ni Saskia habang unti-unting dumidikit sa gatilyo ng baril ang daliri ni Henry. Bumalik lang siya sa dating huwisyo
nang umalingaw ang putok ng baril kasabay ng pagbagsak ni Faxon sa sahig. "Faxon!" Sigaw niya sabay takbo palapit dito. Dito lang nakatuon ang tingin niya at hindi niya pinansin ang pagbagsak ni Henry sa likuran nito. "Ayos ka lang ba?" Nag-aalala niyang tanong sabay alalay dito. Pinalibot niya ang mga braso sa katawan nito habang nakasandal sa kanya. Hindi pa nakakasagot si Faxon nang lumapit ang isang pulis sa kanila. "Okay ka lang, Faxon?" Tanong nito. "I'm fine, Uncle. Thank you for saving me." "You're welcome. Ipapadala kita sa ospital para maagapan ng sugat at pasa sa katawan mo." Saad nito bago umalis. Ngayon pa lang nakahinga ng maluwag si Saskia saka siya tumingin sa direksyon ni Henry. May sugat ito sa balikat na siguradong tama ng bala mula sa baril ng uncle ni Faxon. Naagapan ng mga pulis ang pagtatangka nito sa buhay ng binata. "Saskia, nasaan si Neo?" Nangihinang tanong ni Faxon. "Oo nga pala, babalikan ko pa si Neo." Mabilis siyang tumayo at nawala sa isip niya na nakasandal si Faxon sa kanya. Natumba ito at muling napahiga sa sahig. "Oh, be careful, Saskia. Bugpug pa ang katawan ko. Baka matuluyan ako sa'yo." "Pasensya na, Faxon. Mukhang okay ka pa naman eh. Pupuntahan ko muna si Neo." Nakangiti niyang sabi bago tumakbo palabas ng mansyon. Pagdating sa labas, naabutan pa niyang sinasakay sa police mobile ang mag-ina habang ang ibang tauhan ng mansyon kasama si Aling Maris at grupo ni Lilibeth ay nakasakay sa ibang sasakyan. Sigurado siyang magbibigay ang mga ito ng testimonya sa mga pulis tungkol sa nangyari. Pinuntahan ni Saskia ang drum kung saan nagtatago si Neo. Inalis niya ang takip ng karton doon at sinilip ang bata sa loob. "Gotcha, Neo. Ang galing mo magtago ah. Natalo na naman ako." "Yay! Panalo na naman ako!" Masaya nitong sabi. "Dahil panalo ka ulit, uuwi na tayo. Halika na." Inangat ni Neo ang dalawang kamay, sa kanya ito binuhat palabas ng drum. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil sa wakas, nahuli na rin ang mga walang puso nitong kamag-anak. Walang kaalam-alam ang batang ito na nasa loob lamang ng sarili nitong tahanan ng panganib. Samantala, isinugod sa ospital si Faxon para gamutin ang mga pasa at pananakit ng katawan niya. Halos hindi niya maigalaw ang kaliwang braso at masakit pa rin ang katawan niya. Hindi naman pumalya sa pagbisita sa kanya sina Saskia at Neo, kaya araw-araw ay may ingay sa silid niya. "Damihan mo ang kain, Faxon, para makalabas ka na ng ospital. Marami ka pang trabaho sa opisina mo, sabi ng tito mo. Ihaharap mo pa sa korte ang mag-inang Natividad at aayusin ang papeles para sa custody ni Neo. Hahanap ka pa ng maayos na tirahan para sa amin ng bata. Dahil syempre, hindi ko naman iiwan si Neo. Kung nasan siya, naroon din ako." Saad ni Saskia habang sinusubuan siya ng lugaw. Napangiti si Faxon, ngunit sa loob-loob niya, ibang klaseng pasasalamat ang nararamdaman niya sa dalaga. Hindi lang dahil sa araw-araw nitong pag-aalaga sa kanya habang nasa ospital, kundi dahil sa tapang na ipinakita nito noong gabing muntik na niyang hindi mailigtas si Neo. Hindi niya yun napaghandaan. Katatapos lang niya makausap ang uncle niya ng gabing yon at hindi niya inaasahan na gagawin agad ng mag-ina ang planong pagpapakidnap kay Neo. At siya ang gagawing scapegoat kung mabubulilyaso ang plano. Nanlaban siya pero marami ang mga kalaban at nabugbog siya ng husto. Kung hindi dahil kay Saskia, baka hindi na niya muling nakita ang pamangkin niya. "Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo, Saskia. Malaki ang partisipasyon mo kaya nagtagumpay tayo." Mahina niyang sabi habang nakatingin sa dalaga. Napatingin sa kanya si Saskia at bahagyang umiti. "Ginawa ko lang ang dapat, Faxon. Nangako ako na hindi masasaktan si Neo habang kasama niya ako. At ginawa ko lang kung anong pinangako ko." "O siya, kumain ka pa. Ubusin mo to para bumalik ang lakas mo." Napangiti si Faxon habang pinagmamasdan ng dalaga. Simple lang ang suot nito, pero kay ganda nitong pagmasdan. Kahit sino ay hindi aakalain na may taglay itong tapang at kaastigan. "Parang ayoko pang umuwi. Mas gusto ko rito dahil inaalagaan mo ko." Napailing naman si Saskia bago nito pinahid ng tissue ang kumalat na sabaw sa gilid ng labi niya. "Pwede naman kitang alagaan kahit nasa bahay ka na. Ang sabi kasi ng uncle mo, ikaw na lang ang pinakamalapit na kamag-anak ni Neo ngayon. Kaya ikaw ang magiging legal guardian niya kung maaayos sa mga dokumento. At ibig sabihin lang nun, magkakasama na kayo sa bahay at ako bilang nanay ni Neo, kasama niyo rin ako. So, trabaho kong alagaan kayong dalawa." Pinigilan ni Faxon ang kamay ni Saskia na may hawak na tissue. "Saskia, ayokong bumalik ka sa paghihinaan ni Neo." "Ano?
Tatanggalin mo ba ako sa trabaho? Galit nitong putol sa sasabihin niya, sabay alis ng kanyang pagkakahawak sa kamay nito. No, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang ay manatili ka sa tabi ni Neo. Hindi bilang nani, kundi bilang isang babaeng mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Ha? Ang gulo mo, Faxon. Pareho lang naman nina. Kahit nani ako, ganoon pa rin ang gagawin ko. Napamahal na ako kay Neo eh. Hindi, Saskia. Magkaiba yun. Hay nako, may sakit ka pa talaga. Magpagaling ka muna. Aalis na rin kami ni Neo at matatapos na ang visiting hours. Bumuntong hininga na lang si Faxon. Siguro mas maganda kung magpagaling muna siya at tapusin ang mga kailangan niyang tapusin bago sabihin kay Saskia ang gusto niyang sabihin. Makalipas ang 2 linggo, tuluyan nang nakalabas ng ospital si Faxon, bagamat hindi pa lubos na nakakabawi. Agad niyang tinutukan ang mga kasong isinampa laban sa mag-inang Natividad. Sa tulong ng mga ebidensya at mga saksi, hindi nagtagal ay napatunayan ang pagkakasala ng mga ito. Nahatulan ang mag-ina at ipinakulong sa iba't ibang kaso, kabilang na ang tangkang pagdukot kay Neo. Ipinasara naman ang mansyon ng mga Natividad at kalaun ay ipinagbili. Ang buong halaga ng bahay ay inilagay ni Faxon sa trust fund ni Neo, dahil isa rin yon sa assets ng mommy nito. Ang mga dating trabahador naman ay binigyan niya ng sapat na bonus katumbas ng serbisyo ng mga ito at saka sila nagkani-kanyang buhay. Habang unti-unti bumabalik sa normal ng lahat, sinimulan naman ni Faxon ang proseso ng kustodiya para kay Neo. Sa loob ng 3 buwan, dumaan sila sa mga pagdinig, dokumento at pagsusuri ng korte hanggang sa tuluyan siyang kilalanin bilang legal guardian ng bata. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Hindi naglaon, formal na rin niyang inampon si Neo. Lumipas pa ang ilang buwan at unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa buhay nila. Magkakasama na silang 3 sa isang bahay na binili ni Faxon at patuloy siyang tinutuwangan ni Saskia sa pag-aalaga at paggabay kay Neo. Ito ang palaging kasama ng bata lalo pat ine-enroll nila ito sa pre-kindergarten para masanay na rin ito sa mundo sa labas ng bahay. Si Saskia rin ang nag-aasikaso sa mga gawaing bahay dahil ayaw nitong may ibang tao sa bahay nila. Kaya naman daw nito, pero kumukuha si Faxon ng stay out at magpapagkatiwala ang tagalinis at tagalabaling linggo upang makapagpahinga naman ang dalaga sa gawaing bahay. Isang umaga habang binibihisan ni Saskia si Neo, nakaupo naman sa gilid ng kama si Faxon at pinapanood ang dalawa. Ngunit maya-maya ay nagulat sila sa biglang tanong ng bata. Daddy Faxon, sino po ang mami ko? Nagkatinginan sila ni Saskia, pero pinili ring sagutin ng dalaga ang tanong ng bata. Neo, ako ang mami mo, di ba? Nani is also a mommy. Bakit wala pa po akong baby sister? Nalaki ang mga mata ni Saskia bago tumingin sa kanya. Napansin pa niya ang pamumulan ng pisngi nito at awkward ng ngiti. Tatakasan yata ako ng dugo sa tanong mo, Neo. Saan mo ba natutunan yan? Kasi yung classmate ko po sinundo ng mami niya kasama ang baby sister niya. Gusto ko rin po ng baby sister, Nani. Nagpapadyak si Neo at nagsisimula na namang mag-tantrums. Pero alam na ni Saskia kung paano ito pakakalmahin. Neo, hindi ganoon kadali gumawa ng baby sister. Hindi mo pa mauunawaan yun sa ngayon. Pero kapag may baby sister ka na, hindi na ikaw ang baby namin. Gusto mo ba yun? Opo, kasi big na ako. Hindi na ako baby. Pwede ko na pong i-protect ang baby sister ko. Bahagyang natawa si Faxon nang tumingin sa kanya si Saskia para humingi ng tulong sa pagpapaliwanag kay Neo. Binuhat naman niya ang bata bago inilagay sa kandungan niya. Neo, gusto mo ba talaga ng baby sister? Tanong ni Faxon sa bata. Opo, Daddy. Sige, ibibigay namin ni Mommy Nani ang baby sister mo. Pero kailangan behave ka lang palagi. Okay ba yon? Yes, Daddy. Good. Sige na, play ka muna sa sala. Mag-uusap muna kami ni Mommy Nani. Paglabas ni Neo, sininghalan agad siya ni Saskia. Bakit sinabi mo yun kay Neo, Faxon? Pinapaasa mo ang bata. I'm serious and ready, Saskia. Ikaw na lang ang hihintayin ko kung kailan ka magiging handa para tanggapin ako sa buhay mo. Seryoso niyang sabi at pinapakita rin niya kung gaano siya katapat sa kanyang sinasabi. Sandaling natigilan si Saskia bago pagak na tumawa. Anong kalokohan na naman ba to, Faxon? Kung bored ka, wag akong pagtripan mo Humugot ng malalim na paghinga si Faxon. Dinukot niya ang maliit na kahon na palagi niyang dala at lakas loob yung inilagay sa kamay ni Saskia.
Ilang buwan niyang pinigilan ang nararamdaman, pero ngayon, lakas loob na niyang sasabihin yun sa dalaga. Matagal ko na sanang sasabihin to, Saskia. Pero natatakot akong baka hindi tayo pareho ng nararamdaman. Natatakot akong mawala ang maayos nating samahan. O baka lumayo ka kung sakaling sabihin ko na gusto kita. Faxon, Hindi kita pipilitin, Saskia. Pero hayaan mo ibigay ko sa iyo ang singsing na to. Binili ko to matapos ang problema natin sa mag-inang Natividad. Suotin mo na lang kapag mahal mo na rin ako. Kung wala talagang pag-asa, ibalik mo sa akin ang singsing at maluwag kung tatanggapin ang desisyon mo. ngumiti siya bago talikuran ng dalaga. Wala siyang inaasahang kahit ano sa pagtatapat niya, pero sana hindi magbago ang pakikitungo ni Saskia sa kanila ni Neo. Makalipas ang ilang araw, walang napansin si Faxon na kahit anong pagbabago kay Saskia matapos niyang magtapat dito. Katunayan, nagagawa na niya itong yakapin at halikan sa pisngi na hindi ito tumututol. Ngunit bigo pa rin siyang makita ang singsing sa daliri nito. Araw-araw, pasimple niyang sinisilip ang kamay nito. Naging routine na niya yon bago pumasok sa trabaho at pag-uwi niya sa bahay. Tumagal yun ng ilang buwan at iniisip niyang naiwala ni Saskia ang singsing. Hindi siya nakatiis at naisipan niyang tanungin ang dalaga habang naguhugas ito ng plato pagkatapos ng kanilang hapunan. Saskia, can I ask where you put the ring I gave you? Kinabahan sa pagkakaupo si Faxon habang hinihintay na sumagot ang dalaga. Tinapos muna nitong banlawan ng mga plato bago nagpunas ng kamay sa apron. Suot ko ang singsing. Ito oh. Hinila nito ang suot na kwintas at inilabas ang pendant niyon. Kakaibang sayang naramdaman ni Faxon nang makita ang singsing. Kailan mo pa suot yan? Sandaling nag-isip si Saskia bago sumagot. Siguro 2 months na or 3 months. Hindi ko na matandaan eh. Pero sinuot ko to pagkabigay mo sa akin. Wala ka namang sinabi kung saan ko dapat isuot ang singsing para malaman mong mahal din kita. Kaya pinalawit ko na lang sa kwintas. Baka kasi magasgasan habang ginagawa ko mga gawaing bahay. O kaya baka maiwala ko pa. Hindi yun inaasahan ni Faxon. Akala niya ibaliwala lang kay Saskia ang nararamdaman niya at nasanay lang ito sa mga ginagawa niyang paglalambing. Hindi niya akalain na mahal din pala siya nito. Hindi ko alam na suot mo yan. Buong akala ko na iwala mo lang singsing. Yun pala nakatago lang sa loob ng damit mo. Bakit ko naman iwawala ang mahalagang bagay tulad nito? Mas pabor sa akin na gawing pendant ang singsing kasi malapit sa puso ko. Tugon nito bago nilinis ang lababo. Nakangiting tumayo si Faxon at niyakap si Saskia mula sa likuran. Magaan pa niya itong hinalikan sa gilid ng ulo dahil nakuha na niya ang confirmation sa nararamdaman nito. Saskia, hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay ang pagkakataon na to. Bawat umaga pagising mo, nakatingin na ako sa kamay mo. Pag uwi ko galing trabaho, kamay mo pa rin ang tinitingnan ko. Napakasaya ko ngayon dahil alam kong mahal mo rin ako. Hindi na ako mapapraning na isang araw ay baka iwan mo kami ni Neo. Magiging kampante na ako dahil habang buhay ka naming makakasama. Pangako, aalagaan ko kayo at mamahalin ng buong puso. Umikot si Saskia paharap sa kanya. Nakangiti ito at bahagyang nangingilid ang mga luha. Hindi mo kailangan mangako, Faxon, kasi ginagawa mo na yun simula nang mapunta kami sa poder mo. Saksi ako sa araw-araw mong ginagawa. Alam ko kung gaano ka mapagmahal, maasikaso at sobrang sipag mo. Pinanindigan mo ang responsibilidad mo kay Neo at doon ako humanga sa'yo. Hindi ka mahirap mahalin at naniniwala akong magiging mabuti kang ama balang araw. Tila humaplo sa puso ni Faxon ang sinabi ni Saskia at parang natanggal lahat ang mga alalahanin niya sa buhay. Hindi niya napigilan ang sarili at hinalikan sa labi ang dalaga. Bahagya pa itong nagulat sa ginawa niya, pero hindi naman siya itinulak. Sandali lang naglapat ang mga labi nila bago niya ito pakawalan at niyakap. Mahal na mahal kita, Saskia. Mahal din kita, Faxon, at araw-araw ko pa kayong mamahalin ni Neo. Pakiramdam ni Faxon, ito na ang pinakamasarap na salitang natanggap niya sa buong buhay niya, dahil nagmula yun sa babaeng mahal niya. Nang sumunod na araw, dinala niya si Saskia sa puntod ng kanyang mga magulang, kapatid at asawa nito. Proud niyang ipinakilala ang nobya bilang mapapangasawa niya. Ganoon din ang ginawa ni Saskia. Pumanaw na rin ang mga magulang nito kaya puntod na rin ang pinuntahan nila para formal siyang ipakilala. Dinalaw rin nila ang nag-iisa nitong kapatid na naging masaya naman para sa kanila. Nakalipas ang ilang linggo, hindi na nag-atubili si Faxon.
Pinakasalan na agad niya si Saskia. Pinili niyang maging simple ang seremonyas dahil sa hiling na rin ng bride niya. Pero puno naman ng pagmamahal ang mga puso nila. Pagkalipas ng 2 taon, sa wakas ay natupad na rin ang hiling ni Neo na baby girl. Biniyayaan sila ng isang sanggol na babae, si Sky. Pinuno nito ng bagong kulay at ligaya ang kanilang tahanan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nilang panganib, ay natutunan nila ang isa sa pinakamahalagang aral sa buhay, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa oras o pagod na pinagdaanan, kundi sa tibay ng samahan at sa pusong handang magmahal ng walang kapantay. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.